Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo mga tambay dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Ito po, komentohan po natin. Ito pong pahayag ni Representative Sia Adjong mga tambay. Si Sia Alonto Adjong, si Representative Sia Alonto Adjong. Ito po isang representative po ito ng Mindanao mga kabayan. Grabe po mga kabayan, ipinagmamalaki po nila ng Kongreso ng House of Representatives na maililipat na raw po o sinasabing maibabalik na ang 60 billion na kinuha po mga kabayan, kinuha po ng binagoong Pilipinas. Ang napakasakit mga kabayan, maibabalik po nila sa pera po na naman natin. Panibago pong buwis. Kukunin po sa buwis na naman natin ang 60 billion na ibabalik daw po nila. Yung nakuha na nila na hindi po maipaliwanag kung saan po ginamit, mga kabayan, hindi po nila ibabalik yun. Mga kabayan, tayo po ang magbabalik, taong bayan. Kukunin po sa bagong buwis natin. At siyempre po sa uutangin na naman nila. Pakinggan po natin ito. Ito pong balita ng Net25 mga kabayan. Kung paano po tayo gaguhin at gawing tanga at bobo ng mga taong ito mga kababayan. Pakinggan po natin. Ito sabi ni Congressman Sia Alonto Adjong dyan ha? Ayan, oo. Oo, kasi may batas kung... Nang lanaw yan. Hindi sinama nila sa House Bill. Oo. Ang sabi niya rito, the House has done what the law requires. We follow the President Directive. We follow the Constitution. And we return the 60 billion through the national budget. Ang budget dapat ng PhilHealth sa 2026 ay 53 billion. Oh. Dinagdagan nila ng 60 billion. Kaya for 2026 ang budget ng PhilHealth ay 113 billion. Plus yung 60 na kinuha nila. Ganun ang ibig sabihin. 53 plus 60. Kaya 113. Kaya pagbalik ng budget sa PhilHealth, meron ng sobrang 60 billion para magiging reserve fund nila. Ayun. So, sana nga ganun kadali lang, ano? Parang napakabilis, no? Ayun ang sinasabi natin, Nelson, kung so ipapasok para sa national budget yun, dapat ibinalik din nila ng ganun din. Kasi binigay ng PhilHealth, di ba? Diniliver yan, Ako pa nag-drive ng armor pan, Di ba? Saan naman galing yung 60 billion? Yun na nga, saan kukunin yan? At binawasan nila ngayon ang pondo ng DPWH. Mali yun. Kukunin mo sa ibang ahensya, sa amin galing yun, binabawi lang namin, Hindi, dati kasi nandun sa PhilHealth, diba? Oo. Nilagay sa Treasury. Kinuha, nilagay sa 2024 budget. Ginastos na sa program funds. Public Works ang gumastos. Kung gusto mo na yung mismong nawalang pera ang maibalik, hanapin mo yung mga unprogram funds na yan. Ganon? Oo. Halimbawa, unprogram funds. May kumitang mga kickback, doon mo kukunin yan. Ganon? Para matrace mo kung gusto mo na yung mismong 60 billion na kinuha at yun mismo ang maibabalik, tingnan mo ngayon, alin yung mga pinaglagyan ng 60 billion na yan? Hindi. Dapat problema ng National Treasury. Nung kinuha nyo sa amin, intact Di ba? Ang hirap ata ng... Kaya nga, mahirap nga siya. Kung babawiin na, mahirap. Oo. At ang sabi pa ng iba dyan, bakit taxpayer uli magbabayad? Oo nga, ipapasok nyo sa GAA Di ba? Oo. Ganyan po, kawawalang iya ang mga politiko ngayon. Kaya nga po tinawag po ni Representative Barsaga yan di ba? Ni Kiko Barsaga, na ang House of Representatives ay crocodile farm. Napakarami daw po dyan na mga sugapa. Matatakaw daw po sa pera ng taong bayan. Nakita nyo po kung gaano po tayo gaguhin ng mga politiko. Wala na po yung 60 billion dahil nailagay na po sa unprogram nila. Sa mga unprogram. Kaya nga napakahirap pong bawiin ng pera. Kasi napaghati-hatian na po nila yan umano ng mga magnanakaw ng mga politiko. Kaya nga sinasabi po ng mga commentator, napakahirap.
Kailangan mo kasing i-trace at imbestigahan kung ano-ano yung mga program na pinaggamitan ng 60 billion na kinuha po nila sa PhilHealth, mga kabayan. Ganyan po kawawalang ya. Mga professional magnanakaw po ang mga hayop na ito. Ang mga demonyong ito umano. Professional, mga kabayan. Kailangan po maging politiko ka. Maging congressman ka, maging senador ka umano para maging professional ka magnanakaw. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Nakita niyo po, masayang-masaya po ang mga demonyong politiko ngayon dahil hindi na po mababawi ang 60 billion na pinaghati-hatian po nila sa mga unprogram yung pondo. Tuwan-tuwa po sila. Masayang-masaya kasi proud na proud sila dahil yung ginawang pag-uutos ng Korte Suprema natin na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Di ba? Dinala po saan? Sa treasury natin. Di po ba? PhilHealth galing kinuha. Pero ang magsasauli, taong bayan, ibang klase, no? Bago na naman po. Kinuha na naman sa ating buwis yung isasauli dahil napagparti-partihan na nila yung komisyon. Katulad po ng Pangulo, magkano po ang naging komisyon niya sa 100 bilyon na sinasabi ni Saldico? 25 billion na. Magkano ang magiging komisyon niya sa 60 billion? Kung yung sa PhilHealth na pera. Hindi po ba? Gaano kalaki sa Pangulo pa lang? Paano pa yung sa anak? Paano pa yung sa pinsan? At doon sa mga congressman na kaalyado ng administrasyon. Tiwas! Ubus na ang 60 billion. Kaya po itong si Sia Adjong, mga bayan, itong si Representative Sia Alonto Adjong, proud na proud pa siya dahil ginawa na nila ng paraan. Sino po ang gumawa ng paraan? Pilipino. Taong bayan. Dahil saan po nila kukunin? Sa buwis natin. Kaya nga po itong mga tao na ito, mga tambay, buhay pa, sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno umano. Buhay pa. Nakahilera na po sa impyerno ang mga hayop na yan, ang mga demonyong yan umano. Dahil po sa katakawan sa pera umano. Yan po mga kabayan. Kawawa po si Juan de la Cruz. Never po tayong umasenso at umunlad ang ating bansa. Dahil ganito po ang lakaran. Magmula po nung mawala bilang presidente ang dating Pangulong Duterte, ay grabe po katalamak ang mga buhaya, ang mga demonyong magnanakaw na politiko. Grabe po. Nasabik po. Talagang grabe. Yung kanila pong pagtitiis ng 6 na taong kay dating Pangulong Duterte ay grabe po ang ginawa nila. Sa sobrang pagtitiis, talagang ibinuhos na po nila lahat ang pagnanakaw dahil nagtiis sila ng 6 na taon kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Hirap na hirap sila magnakaw. Pero ngayon, buffet, unlimited. Mga bayan, magmula sa baba hanggang sa taas ay may issue ng korupsyon. Kaya, yan po, no? Kung talagang matitinulan po ang mga politiko natin at hindi nagsasabuatan, at matitinulan po ang ating mga general, ating mga generals, kung matitinulan po, ito po, issue na po ito ng graft and corruption at impeachable po ito sa isang presidente na maglipat ka ng contribution ng taong bayan. Hindi po ito contribute ng buwis. Ito po ay separate. Pinaglalaanan natin ang ating mga karamdam, ang ating health. Hindi ba? Na kung tayo magkakasakit, ay dyan natin gagasusin ang ating parang insurance nga natin yan. Pero sa kabila nun, ninanakaw po ng mga demonyong politiko para lang po paghati-hatian umano nila. Ganyan po kasasama ang mga politiko sa ating bansa. Makasarili, mga kababayan. Hindi na po mababago ang ganyang sistema dahil kasalanan din po natin, mga kababayan. Pagka po panahon ng halalan, sila pa rin po ang ibinoboto natin dahil po sa pera. Sa pera. Sinisilaw nila tayo sa maliit na pera dahil sa dami ng ninanakaw nila. Bibigyan lang tayo ng kakarampot at sila na naman ang mauupo at patuloy na naman po silang magnanakaw.
nakaw ng nakaw, saling lahi lang ng saling lahi. Hindi po ba? Kaya po mga Pilipino, hindi mo rin masisi, mga bayan. Tayo rin na may kasalanan, mga bayan. Hindi mo masisi dahil nga nag-uubra po sila eh. Di ba? Tapos naging mahusay pa sila ngayon. Dahil lahat ng pamamaraan para hindi na sila mawala sa kapangyarihan ay ginagamit nila lahat. Katulad po ang COMELEC. Hindi po ba? Napakadaling pamamaraan nila. Ang COMELEC umano. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang napakasakit na nangyari po sa paglilingkod po nila. Grabing talamak ang korupsyon. Ngayon, ginigisa pa tayo sa sarili nating mantika. Yung nawalang 60 billion na napakaraming insertion, dinala raw sa DPWH. Pinaghati-hatian na nila. Tayo pa ang magbabalik. Parang sinabi po, ang dapat utusan, mali rin eh. Mali rin pala yung sinabi ng Korte Suprema, mga bayan. Example ko lang po. Dapat po pala ang sinabi ng Korte Suprema, ang mga taxpayer, maghanda na kayo dahil kailangan nyo na isauli ang 60 billion na kinuha ng gobyerno. Ang kinuha ng gobyerno ng Binagoong Pilipinas sa pangunguna ng Pangulo, ng kanyang Secretary of Finance na dati ay si Ralph Recto at ng Kongreso dahil ginawang batas ang pagguha sa PhilHealth ng 60 billion. Kailangan pong ibalik ng taong bayan ang 60 billion. Hindi po ang Binagoong Pilipinas. Ganun po pala dapat. Tayo po pala dapat ang inutusan. Tayo po pala dapat ang inutusan ng Korte Suprema. Mga taxpayer, maghanda na kayo dahil ang inyong buwis ay kailangan ng gobyerno dahil magbabalik ng 60 billion sa PhilHealth. Taong bayan po pala ang magbabalik. Hindi po pala ang mga magnanakaw na politiko. Hindi po pala nila ibabalik ang pinagparti-partihan nilang komisyon galing po sa PhilHealth. Hindi pala, mga kabayan. Ganyan po pala. Kaya nga po, mga kabayan, ang ating bansa, pagka ang politiko ang magnanakaw, ligtas. Walang kaso. Pagka ordinaryong Pilipino ang magnanakaw, diretso sa kulungan, mga kabayan. Diretso sa kulungan. Pagka mga politiko magnanakaw, mga kabayan, napakahirap. Nakapag-abroad pa. Unbelievable. Only in the Philippines. Maraming salamat po mga tambay. Ganun po talaga. Pagka ikaw ay binudol, lahat na po ng kamalasan ay mapupunta po at mararanasan po natin. Ganyan po talaga eh. Parusa. Pinarusahan po tayo, mga kabayan. Ibang klase. Thank you po sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po kay Ma'am Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, si Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo po mga biyaya na pinagkakaloob, mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre nagpapa-shoutout po si Kabayan Jesus Valdepena. Thank you po. Ingat po kayo. At syempre po, ang dasal po natin mga kabayan, magkaisa po tayo. Pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na tayo pong lahat ay maingatan at ang pamilya Duterte. Mailayo po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makasama po natin sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po muli. Paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.